Ang mga gabi ni Ilara ay hindi na payapa. Ang maringal na Del Marco Mansion, na dati simbolo ng kanyang pangarap na buhay, ay naging piitan ng mga bangumot. Ulit sa kanyang panaginip ang isang anino ng babae na nakasuot ng lumpiang baro. May isang singsing na kumikinang sa daliri, umahawak sa kanyang tiyan na tila nagbabala. Gumigising siyang pawisan, ang puso'y humahampas, at ang pakiramdam na may nakatitig sa kanya ay hindi mawala kahit sa liwanag ng araw. Parang libong mata ang nakasunod sa bawat galaw niya. Mula sa mga lumang larawan sa dingding, sa mga kurtina, at maging sa salamin. Sinubukan niyang ipahayag ang kanyang mga pangamba kay Marco. Sa isang gabi habang naghahaponan sila sa Englandeng silid, kainan, sinikap niyang hawakan ang kamay nito. "Marco, may tanong ako," simula niya. Ang boses ay mahina. "Si Isabela ba? May nangyari ba sa kanya na hindi mo pa naikukwento?" Tila nagulat si Marco. Pinitawan niya ang kubyertos at biglang nagdilim ang mukha. "Ano na naman ang naiisip mo, Ilara? Bakit mo binabalikan ang mga nakaraang hindi na dapat pang inaalala?" Nagulat si Ilara sa biglaang pagbabago sa tono nito. "Isabela ay isang nakaraang hindi na mahalaga sa iyo. Siya ay hindi matatag. Palaging may sariling mundo. Wala kang dapat ipag-alala." May lamig sa boses niya na hindi pa niya narinig. Ang dati, mapagmahal at malabing na Marco ay tila napalitan ng isang estranghero. Nagpatuloy siya sa pagkain at ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat. Ang mga pag-uusap naman nila ni Doña Victoria ay laging puno ng tensyon. Ang matalim na tingin ng biyenan ay tila lumalagos sa kanyang kaluluwa. "Ilara, ang isang Del Marco ay may mga obligasyon," sabi ni Victoria isang umaga habang aalmusal, sinisiyasat ang bawat galaw ni Ilara. "Ang iyong schedule ay dapat na maayos. Ang iyong mga gawain ay mahalaga. Hindi ka basta na lamang mamamasyal ng walang paalam. Ang reputasyon ng ating pamilya ay nakasalalay sa bawat isa sa atin, lalo na sa iyo bilang ina ng susunod na tagapagmana." Ang bawat salita ay tila isang balingaw, nagpaparamdam kay Ilara na hindi siya asawa, kundi isang ariyan na may tungkuling pangalagaan ng pangalan ng pamilya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila binabantayan siya ng matandang ginang na parabang may masama siyang balak gawin. Sa mga pagkakataong magkasama sila ni Manang Lita, pansin ang mga sulyap at bulong ng matanda. Isang hapon, habang aayos ng mga bulaklak si Ilara sa sala, lumapit si Manang Lita, ang tinig ay halos hindi marinig. "Alam niyo ba, Maang Ilara, si Isabela, hindi siya basta na lamang bumitaw sa buhay. Malakas sa araan ang loob noon. Mahal na mahal niya si Marco." Tiningnan ni Manang Lita si Ilara. Ang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Pati si Doña Carmen, ang totoong lola ni Sir Marco, ang kwento ay namatay dahil sa katanda. Pero may kakaiba doon. Ang mga Del Marco ay may kakayahang manahimik ang mga bagay na ayaw nilang marinig ng iba. Ang mga salita ni Manang Lita ay tila mga binhi ng pagdududa na unting sumisibol sa isip ni Ilara. Sino si Doña Carmen? Bakit hindi niya ito kailanman nakita o narinig na binabanggit ni Marco? Isang hapon, habang naglilinis si Manang Lita sa lumang silid, tulugan na dating ginagamit ni Isabela, tinawag niya si Ilara. "Maang Ilara, makagusto niyo pong tingnan ito. Hindi po ito
dapat nakalimutan. Tinuro niya ang isang lumang kabinet sa sulok na tila halos hindi na nabubuksan. Sa loob, matatagpuan ang ilang mga lumang damit at sapatos. Sa ilalim ng isang tumpok na mga panyo at shawl, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. May ukit na pino at may lumang padlock. Tila, hindi ito karaniwan. Iyan po ang kahon ni Isabela. Hindi ko po kailanman nagawang itapon. Kinilabutan si Ilara ng bahagya. May kakaibang pakiramdam. Dinampot niya ang kahon. Mabigat. Pinilit niyang buksan ang padlock, ngunit matibay ito. Tila mayroong misteryong nakatago sa loob. Ngunit bago pa niya subukang buksan, may dumating na katulong at kailangan niyang itago ang kahon sa ilalim ng kanyang kumot sa kanyang silid. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco, sinubukan ni Ilara na buksan ang kahon. Nang hindi niya magawa, napansin niya ang isang bahagi ng kahon na tila nasira sa isang sulok. Sinubukan niya itong tanggalin. Nakinggulat niya nang makita ang isang lumang sobre na nakasingit sa ilalim ng sirang bahagi ng kahon. Sa loob nito, may isang pahina ng diary na tila hinugot at itinago, at isang lumang liham. Ang liham ay tila sulat. Kamay ni Marco, petsa ay ilang taon na ang nakalipas. Puno ng pagmamahal para kay Isabela. Ngunit ang pahina ng diary ang nagpagimbal sa kanya. Nakasulat doon ang mga salita. Ang kontrol ni Victoria ay hindi na makatarungan. Pakiramdam ko, nabibilanggo ako sa sarili kong tahanan. At si Marco, nagbabago siya. Lumalanig. Naninginig ako sa takot. May sikreto ang pamilyang ito na hindi ko maintindihan. Isang sikreto na kayang pumatay. At ngayon, nagdadalang ako. Hindi sila papayag. Si Victoria, hindi nila hahayaan na ipanganak ang aking anak. Hindi sila magdadalawang isip na gawin ang anumang bagay para protektahan ang kanilang pangalan. Nanginginig ang mga kamay ni Ilara. Ang lahat ng pagdududa, ang mga bulong ni Mananglita, ang mga kakaibang tingin, ang pagbabago ni Marco, ang lahat ay tila nagkakaroon ng linaw. Hindi ito simpleng pagpapakamatay. Hindi si Isabela ang baliw, kundi ang pamilya del Marco na may madilim na lihin. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring comment para itaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Kinabukasan sa hapunan, hindi na nakayanan ni Ilara ang bigat ng nalaman niya. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang galit at takot ay naghalo sa kanyang dibdib. Marco, simula niya, ang tinig ay mahinang ngunit matatag. May katanungan ako tungkol sa pamilya del Marco. Totoo bang may mga sikretong nakatago dito? Tungkol kay Isabela at sa kanyang pagbubuntis. Para bang may kuryenteng dumaloy kay Marco. Pinitawan niya ang kubyertos, ang mga matay na niningkit. Ano ang sinasabi mo, Ilara? Sino ang nagsabi sa iyo ng ganoong mga kalokohan? Si Isabela ay may sakit. Hindi siya matino sa pag-iisip. Palagi siyang iisip ng mga kung ano-ano. Bakit mo binabalitan ang mga nakaraang hindi na dapat pang inaalala? Ang tinig ni Marco ay tumaas at ang dati mapagmahal na tingin ay napalitan ng isang mapanganib na galit. Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Ilara. Ang pamilya del Marco ay may sariling paraan. May banta sa kanyang boses na nagpakilabot kay Ilara.
Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong panig ng kanyang asawa, isang panig na puno ng lamig, at tila karahasan. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda si Doña Victoria ng isang engranding charity ball sa mansyon, isang pagtitipon ng mga pinakamayamang personalidad sa lipunan ng Pilipinas. Ang mansyon ay nagkikinang sa mga ilaw, mga bulaklak, at ang hiyawan ng mga bisita ay umaalingaw sa bawat sulok. Suot ni Ilara ang isang eleganteng gown, ang kanyang ngiti ay pilit, habang ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Hindi siya makapaniwala na may ganoong kadilim na lihim sa likod ng lahat ng kagandahang ito. Habang nakatayo siya sa tuktok ng grand staircase, pinagmamasdan ng mga bisita sa ibaba, naramdaman niya ang isang matalim na tulak mula sa likuran. Isang iglap lamang. Ang kanyang mundo ay umikot. Isang iglap na silayan niya ang luntiyang baro at ang kumikinang na singsing. Pagkatapos, ang lahat ay naging usok. Ang kanyang sigaw ay halos hindi marinig sa gitna ng hiyawan ng mga bisita nang siya ay gumulong pababa sa hagdanan. Ang kanyang katawan ay tila basag na basag. Ang sakit ay nagnangalit sa bawat buto. Ang pinakamalala sa lahat ay ang nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang sinapupunan, at sa mga sandaling iyon, ang kanyang mundo ay nagdilin. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling hiyaw ng takot at ang pangamba para sa kanyang anak na nasa sinapupunan. Kabanata 3. Ang iyak ng kawalan tila bumalik sa katinuan si Ilara mula sa isang mahabang, masamang panaginip. Ang steril na puti ng kisame ng ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malumanay na tunog ng monitor sa tabi ng kanyang kama ang bumati sa kanya. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan, na tila binasag sa bawat buto, ay wala sa kalingkingan ng kirot na bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang tiyan ay walang laman, ang init na dati naroon ay nagaho na parang bula. Si Gabriel ko, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Gabriel, ang pangalang ibinigay niya sa kanyang anak, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay anghel na nagdadala ng mabuting balita. Ngayon, ito ay naging simbolo ng kanyang pinakamalalim na kawalan, isang pangalan na bumibiyak sa kanyang puso. Ang pag-asa at kaligayahang pinanghawakan niya ay nawasak, kasama ang kanyang munting anghel. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Pumasok si Marco sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ni Ilara. Ilara, mahal ko, sorry. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Ito ay dahil sa iyong kapabayan. Bakit ka kasi tumayo sa taas ng hagdanan? Sa kanyang mga salita, may bahid ng pagkontla, ang pagtuligsa na nagpatigil kay Ilara. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng luha. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag kang alala. Magkasama tayo. Pabangon tayo dito. Pabantayan kita palagi. Walang makakapinsala sa'yo. Ang bawat salita ay tila isang matamis na pangako. Ngunit sa kabila ng sakit, may kumirot sa puso ni Ilara na tila hindi niya pinaniwalaan ng mga ito. Kinabukasan, dumating si Doña Victoria. May dalang bukwet ng puting rosas, ang kanyang formal na ngiti ay tila yelo. Ilara, aking manugang. Lubos akong nalulungkot sa nangyari. Ang ating pamilya ay nawalan ng isang tagapagmana. Ngunit kailangan kang maging matatag. Ang buhay ay dapat magpatuloy
Hinawakan niya ang kamay ni Ilara, ngunit ang kanyang mga mata, sa isang iglap, ay malamig at puno ng pagmamanyobra, tila may kinukubli sa likod ng malambing na tinig. Walang kalungkutan, anging pagkalkula. Sa gitna ng kanyang kawalan, pilit na ginunita ni Ilara ang nangyari. Hindi ito aksidente. Alam niya. Ang matalim na tulak mula sa likuran, ang mabilis na sulyap sa building baro ang kulay na madalas suotin ni Victoria at ang kakaibang singsing na kumikinang sa daliri. Isang singsing na nakita na niya sa kamay ng kanyang biyenan. Hindi ito maling iakala, hindi ito panaginip. Ito ay isang sinadyang gawa, isang tinan. Naninginidi ang kanyang buong katawan sa takot at galit. Akit, Doña Victoria, akit mo ginawa ito? Pulong niya sa hangin. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa niya lubos na lunurin ang sarili sa sisihan at pagdududa, dumating si Manang Lita. Yumakap ang matanda kay Ilara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahaplos sa likod ng dalaga. Ma, ang Ilara, hindi mo kasalanan, bulong ni Manang Lita. Ang kanyang tinig ay puno ng awa at pag-unawa. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ang anak mo hindi siya ang una. Ang mga salitang iyon ay tila kidilat na tumama kay Ilara. Hindi ang una. Pumalik sa kanyang isip ang diary ni Isabela, ang mga huling salita. Hindi nila hahayaan na ipanganak ang aking anak. Hindi sila magdadalawang isip na gawin ang anumang bagay para protektahan ang kanilang pangalan. Naramdaman ni Ilara ang isang mainit na agos ng galit na unting pumalit sa kanyang kawalan. Hindi na siya ang inosenteng Ilara na nagmahal kay Marco. Ngayon, siya ay isang inang nawalan, isang babaeng napuspos ng paghihigandi. Manang Lita ang diary ni Isabela. Paano ito mabubuksan? Tanong ni Ilara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umupo si Manang Lita sa tabi ni Ilara. Inabot ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang kumintas. Tago sa ilalim ng kanyang blusa. Ito, Maang. Ipinagkatiwala sa akin ni Isabela. Sinabi niya, Manang, itago mo ito. Pagdating ng araw, may makakakita nito at maiintindihan ng lahat. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Ilara nang kunin niya ang susi. Nang gabing yon, habang mahimbing na natutulog ang ospital, pinihit niya ang susi sa lumang padlock ng kahon. Pumukas ito nang may mahinang kaluskos, tila nagbubunyag ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Sa loob, bukod sa mga lumang alaala ni Isabela, ay naroon ang isang makapal na notebook ang kanyang diary. Unting binasa ni Ilara ang bawat pahina, at sa bawat linya, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga salita ni Isabela ay nagpinta ng isang larawan ng takot at pagtataksil. Isinulat ni Isabela kung paanong siya rin ay nagdadalang tao at kung paanong si Victoria ay pilit siyang sinaktan o idinulot sa isang aksidente upang sadyang makunan. Kung paanong, nang matuklasan ni Isabela ang napakalaking nilihin ng pamilya, siya ay pinatay upang manahimik. Ngunit ang pinakakasuklam sa lahat ay ang huling mga pahina. Isinulat ni Isabela ang tungkol sa pagtuklas niya na si Marco ay hindi talaga ampon. Siya ay tunay na anak ni Victoria sa ibang lalaki, isang kasambahay o guwardiya ng pamilya. Natuklasan din ni Isabela na si Donna Carmen, ang di umano'y lola ni Marco, ay hindi namatay sa katandaan, kundi pinasang ni Victoria upang maitago ang nakakagimbal na katotohanan.
Nais ni Victoria ng isang purong Del Marco na tagapagmana sa mata ng lipunan, ngunit dahil sa problema sa karusugan, hindi siya makapagbuntis sa kanyang lehitimong asawa. Ginawa niya ito upang magkaroon ng sariling anak, si Marco, at pagkatapos ay ginawa siyang ampon upang maprotektahan ang pangalan ng Del Marco. Ito ang nagpapaliwanag sa labis na pagkontrol ni Victoria kay Marco at ang kanyang sakit na pagka-obses sa dugo ng Del Marco. Sumbong, paninindigan, pagkakasala. Ang lahat ng ito ay bumalot kay Ilara. Ang lahat ng pag-ibig niya para kay Marco ay naging abo na palitan ng isang apoy ng puot na umuusok sa kanyang kalooban. Si Marco, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagpinta ng pangarap na buhay, ay isa palang kasabwat sa mga suklam na krimen ng kanyang ina. Hindi na siya ang Ilara na inosente, mapagmahal at puno ng pangarap. Ngayon, siya ay isang babaeng may misyon, hustisya. Hindi lamang para sa kanyang anak, si Gabriel, kundi para kay Isabela, kay Doña Carmen, at sa lahat ng naging biktima ng kasakiman at kasamaan ng pamilya Del Marco. Kinabukasan, sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, nagpa siya si Ilara. Hindi siya maaling manatili roon. Kailangan niyang makalaya, kailangan niyang simulan ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, pinilit niyang tumayo mula sa kanyang kama. Ang bawat hakbang ay may kasamang kirot, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas matindi. Lihim siyang lumabas ng ospital, ang kanyang layunin ay maliwanag sa kanyang isip. Sumakay siya ng taksi at ipinahatid ang sarili sa isang lumang sementeryo sa labas ng Maynila. Ang hangin ay malamig at tahimik. Ang tanging tunog ay ang karuskos ng mga dahon at ang malalim na bulong ng hangin. Huminto siya sa harap ng isang lapida na halos hindi na mabasa, natatakpan ng lumot at damo. Isabela Reyes. Ang pangalan ay tila humihingi ng katarungan. Lumuhod si Ilara, hinawakan ng malamig na lapida. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Isabela, narito ako. Ipangako kong hahanapin ko ang katarungan para sa iyo at sa iyong anak. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Kung ginawa lang sana natin ito nang mas maaga, isang malalim na tinig ang umalingaw sa kanyang likuran. Nagulat si Ilara at lumingon. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa libingan, matangkad, payat, at may mukhang puno ng pagod at kalungkutan. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang bukwit ng sariwang rosas. Napansin ni Ilara ang isang matalin at matatag na tingin sa kanyang mga mata, sa kabila ng lungkot. Patawad, hindi ko sinasadyang gulatin ka, sabi ng lalaki. Ikaw ba si Ilara? Ang asawa ni Marco. Ako nga, sagot ni Ilara. Tiningnan ng lalaki ng may aalinlangan. Ako si David Reyes. Pagpapakilala ng lalaki, inabot ang kanyang kamay. Ako, ang kuya ni Isabela. Nagulat si Ilara. Hinawakan niya ang kamay ni David. At sa pagdampi ng kanilang mga kamay, tila may kuryenteng dumaloy. Magkaharap sila sa harap ng libingan ni Isabela. Dalawang kaluluwang napunit ng parehong trahedya, naghahanap ng parehong katotohanan. Matagal na akong nagdududa sa pagkamatay ni Isabela, sabi ni David. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi siya magpapakamatay. Hindi ko lang mapatunayan. Wala akong sapat na ebidensya laban sa pamilya Del Marco. Napakalakas nila. Tiningnan ni Ilara si David at sa kanyang mga mata,
nakita niya ang isang kaluluwang puno ng parehong sakit at katarungan. Mayroon akong ebidensya, David. Mayroon akong diary ni Isabela. At alam ko kung sino ang may kagagawan. Sa ilalim ng malalim na gabi, sa harap ng libingan ni Isabela, ang dalawa ay nagkaisa. Isang arkitekto na nawala ng lahat at isang abogado na naghahanap ng katarungan. Ang kapangyarihan ng Delmarco ay malaki, ngunit ang kanilang determinasyon ay mas malaki pa. Lihim at maingat, magsisimula sila sa isang pakikipagsapalaran upang buwagin ang tirahan ng kasinungalingan na matagal nang bumabalot sa pamilya Del Marco. Ang kanilang mga puso ay pinag, isa ng iyak ng kawalan at ng uhaw para sa katarungan. Ang mga gabi ni Elara ay hindi na payapa. Ang marinan na Del Marco mansyon, na dati simbolo ng kanyang pangarap na buhay, ay naging tiitan ng mga bangungot. Paulit-ulit sa kanyang panaginip ang isang anino ng babae na nakasuot ng luntiang baro, may isang singsing na kumikinang sa daliri, humahawak sa kanyang tiyan na tila nagbabala. Kumigising siyang pawisan, ang puso'y humahampas, at ang pakiramdam na may nakatidig sa kanya ay hindi mawala kahit sa liwanag ng araw. Para bang libong mata ang nakasunod sa bawat galaw niya, mula sa mga lumang larawan sa dingding, sa mga kortina, at maging sa salamin. Sinubukan niyang ipahayag ang kanyang mga pangamba kay Marco. Sa isang gabi habang naghahapunan sila sa Englanding silid, kainan, sinikap niyang hawakan ang kamay nito. Marco, may tanong ako, simula niya. Ang boses ay mahina. Si Isabela ba? May nangyari ba sa kanya na hindi mo pa naikukwento? Tila, nagulat si Marco. Pinitawan niya ang kubyertos at biglang nagdilim ang mukha. Ano na naman ang naiisip mo, Elara? Bakit mo binabalikan ang mga nakaraang hindi na dapat pang inaalala? Nagugulat si Elara sa biglaang pagbabago sa tono nito. Isabela ay isang nakaraang hindi na mahalaga sa iyo. Siya ay hindi matatag. Palaging may sariling mundo. Wala kang dapat ipag-alala. May lamig sa boses niya na hindi pa niya narinig. Ang dati mapagmahal at malambing na Marco ay tila napalitan ng isang estranghero. Nagpaturi siya sa pagkain at ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat. Ang mga uusap naman nila ni Doña Victoria ay laging puno ng tensyon. Ang matalin na tingin ng biyenan ay tila lumalagos sa kanyang kaluluwa. Elara, ang isang Del Marco, ay may mga obligasyon, sabi ni Victoria, isang umaga, habang aalmusal, sinisiyasat ang bawat galaw ni Elara. Ang iyong schedule ay dapat na maayos, ang iyong mga duwain ay mahalaga. Hindi ka basta na lamang mamamasyal ng walang paalam. Ang reputasyon ng ating pamilya ay nakasalalay sa bawat isa sa atin, lalo na sa iyo, bilang ina ng susunod na tagapagmana. Ang bawat salita ay tila isang malingaw-ngaw, nagpaparamdam kay Elara na hindi siya asawa, kundi isang ari. Arian na may tungkuling pangalagaan ng pangalan ng pamilya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila binabantayan siya ng matandang ginang na parabang may masama siyang balak gawin. Sa mga pagkakataong magkasama sila ni Manang Lita, pansin ang mga sulyap at bulong ang matanda. Isang hapon, habang aayos ng mga bulaklak si Elara sa sala, lumapit si Manang Lita. Ang tinig ay halos hindi marinig. Alam niyo ba, Maam Elara, si Isabela. Hindi siya basta na lamang bumitaw sa buhay. Malakas ang loob, noon. Mahal na mahal niya si Marco.
Tiningnan ni Manang Lita si Ilara, ang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Pati si Doña Carmen, ang totoong lola ni Sir Marco. Ang kwento ay namatay dahil sa katandan. Pero may kakaiba doon. Ang mga Del Marco ay may kakayahang manahimik ang mga bagay na ayaw nilang marinig ng iba. Ang mga salita ni Manang Lita ay tila mga binhi ng pagdududa na unting sumisibo sa isip ni Ilara. Sino si Doña Carmen? Bakit hindi niya ito kailanman nakita o narinig na binabanggit ni Marco? Isang hapon, habang naglilinis si Manang Lita sa lumang silid, tulugan na dating ginagamit ni Isabela, tinawag niya si Ilara. Maang Ilara, baka gusto niyo pong tingnan ito. Hindi po ito dapat nakalimutan. Tinuro niya ang isang lumang kabinet sa sulok na tila halos hindi na nabubuksan. Sa loob, matatagpuan ang ilang mga lumang danit at sapatos. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga panyo at shawl, may isang maliit na kahon na dawa sa kahoy, may ukit na pino at may luwang padlock. Tila, hindi ito karaniwan. Yan po ang kahon ni Isabela. Hindi ko po kailanman nagawang itapon. Kinilabutan si Ilara ng bahagya. May kakaibang pakiramdam. Dinampot niya ang kahon. Mabigat. Pinilit niyang buksan ng padlock, ngunit matibay ito. Tila mayroong misteryong nakatago sa loob. Ngunit bago pa niya subukang buksan, may dumating na katulong at kailangan niyang itago ang kahon sa ilalim ng kanyang kumot sa kanyang silid. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco, sinubukan ni Ilara na buksan ng kahon. Nang hindi niya magawa, napansin niya ang isang bahagi ng kahon na tila nasira sa isang sulok. Sinubukan niya itong tanggalin. Laking gulat niya nang makita ang isang lumang sobre na nakasingit sa ilalim ng silang bahagi ng kahon. Sa loob nito, may isang pahina ng diary na tila hinugot at itinago at isang lumang liham. Ang liham ay tila sulat, kamay ni Marco. Petsa ay ilang taon na ang nakalipas, puno ng pagmamahal para kay Isabela. Ngunit ang pahina ng diary ang nagpagimbal sa kanya. Nakasulat doon ang mga salita, ang kontrol ni Victoria ay hindi na makatarungan. Pakiramdam ko, nabibilanggo ako sa sarili kong tahanan. At si Marco, nagbabago siya. Lumalanig. Nanininig ako sa takot. May sikreto ang pamilyang ito na hindi ko maintindihan. Isang sikreto na kayang pumatay. At ngayon, nagdadalang. Tao ako. Hindi sila papayag. Si Victoria. Hindi nila hahayaan na ipanganak ang aking anak. Hindi sila magdadalawang isip na gawin ang anumang bagay para protektahan ang kanilang pangalan. Nanginginig ang mga kamay ni Ilara. Ang lahat ng pagdududa, ang mga bulong ni Manang Lita, ang mga kakaibang tingin, ang pagbabago ni Marco, ang lahat ay tila nagkakaroon ng linaw. Hindi ito simpleng pagpapakamatay. Hindi si Isabela ang baliw, kundi ang pamilya Del Marco na may madilim na lihim. Kinabukasan, sa hapunan, hindi na nakayanan ni Ella ang bigat ng nalaman niya. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang galit at takot ay naghalo sa kanyang dibdib. Marco, simula niya, ang tinig ay mahinang ngunit matatag. May katanungan ako. Tungkol sa pamilya, Del Marco. Totoo bang may mga sikretong nakatago dito? Tungkol kay Isabela at sa kanyang pagbubuntis? Para bang may kuryenteng dumaloy kay Marco? Pinitawan niya ang kubyertos, ang mga matay naniningkit. Ano ang sinasabi mo, Ilara? Sino ang nagsabi sa iyo ng ganoong mga kalokohan? Si Isabela ay
may sakit. Hindi siya matino sa pag-iisip. Palagi siyang nag-iisip ng mga kung ano. Bakit mo binabalikan ang mga nakaraang hindi na dapat pang inahalala? Ang tinig ni Marco ay tumaas at ang dati mapagmahal na tingin ay napalitan ng isang mapanganib na galit. Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Elara. Ang pamilya del Marco ay may sariling paan. May banta sa kanyang boses na nagpakilabot kay Elara. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong panig ng kanyang asawa, isang panig na puno ng lamig at ihila, karahasan. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda si Doña Victoria ng isang engranding charity ball sa mansyon, isang pagtitipon ng mga pinakamayamang personalidad sa lipunan ng Pilipinas. Ang mansyon ay nagkikinang sa mga ilaw, mga bulaklak, at ang hiyawan ng mga bisita ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Suot ni Elara ang isang eleganteng gown, ang kanyang ngiti ay pilit, habang ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Hindi siya makapaniwala na may ganoong kadilim na lihim sa likod ng lahat ng kagandahang ito. Abang nakatayo siya sa tuktok ng grand staircase, pinagmamasdan ang mga bisita sa ibaba, naramdaman niya ang isang matalim na tulak mula sa likuran. Isang iglap lamang. Ang kanyang mundo ay umikot. Isang iglap na silayan niya ang luntiang baro at ang kumikinang na singsing. Pagkatapos, ang lahat ay naging usok. Ang kanyang sigaw ay halos hindi marinig sa gitna ng hiyawan ng mga bisita nang siya ay gumulong pababa sa hagdanan. Ang kanyang katawan ay tila basag na basag. Ang sakit ay nagnangalit sa bawat buto. Ang pinakamalala sa lahat ay ang nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang sinapupunan at sa mga sandaling iyon, ang kanyang mundo ay nagdilim. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling hiyaw ng takot at ang pangamba para sa kanyang anak na nasa sinapupunan. Kabanata 3, ang iyak ng kawalan. Tila bumalik sa katinuan si Elara mula sa isang mahabang masamang panaginip. Ang sterile na puti ng kisame ng ospital, ang amoy ng antiseptiko, at ang malumanay na tunog ng monitor sa tabi ng kanyang kama ang bumati sa kanya. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan, na tila binasag sa bawat buto, ay wala sa kalingkingan ng kirot na bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang tiyan ay walang laman. Ang init na dati naroon ay naglaho na parang bula. Si Gabriel ko, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Gabriel, ang pangalang ibinigay niya sa kanyang anak, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay anghel na nagdadala ng mabuting balita. Ngayon, ito ay naging simbolo ang kanyang pinakamalalim na kawalan, isang pangalan na bumibiyak sa kanyang puso. Ang pag-asa at kaligayahang pinanghawakan niya ay nawasak, kasama ang kanyang munting anghel. Pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Elara. Elara, mahal ko, sorry. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Ito ay dahil sa iyong kababayan. Bakit ka kasi tumayo sa taas ng hagdanan? Sa kanyang mga salita, may bahid ng pagkontra, ng pagtulig sa na nagpatigil kay Elara. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng luha. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Pabangon, ayaw dito. Pabantayan kita palagi, walang makakapinsala sa iyo. Ang bawat salita ay tila isang matamis na pangako, ngunit sa kabila ng sakit, may kumirot sa puso ni Elara na tila hindi niya pinaniwalaan ang mga ito. Kinabukasan,
dumating si Doña Victoria. May dalang bukwet ng puting rosas. Ang kanyang formal ng ngiti ay tila yelo. Ilara, aking manugang. Lubos, akong malulungkot sa nangyari. Ang ating pamilya ay nawalan ng isang tagapagmana. Ngunit kailangan kang maging matatag. Ang buhay ay dapat magpatuloy. Hinawakan niya ang kamay ni Ilara, ngunit ang kanyang mga mata, sa isang iglap, ay malamig at puno ng pagmamaniobra. Tila may kinukubli sa likod ng malambing na tinig. Walang kalungkutan, anging pagkalkula. Sa gitna ng kanyang kawalan, pilit na ginunitan ni Ilara ang nangyari. Hindi ito aksidente. Alam niya. Ang matalim na tulak mula sa likuran, ang mabilis na sulyap sa building baro ang kulay na madalas suotin ni Victoria at ang kakaibang singsing na kumikinang sa daliri. Isang singsing na nakita na niya sa kamay ng kanyang biyenan. Hindi ito maling akala, hindi ito panaginip. Ito ay isang sinadyang gawa, isang krimen. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot at galit. Bakit, Doña Victoria? Bakit mo ginawa ito? Pulong niya sa hangin, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa niya, lubos na lunurin ang sarili sa sisihan at pagdudilda. Dumating si Manang Lita. Yumakap ang matanda kay Ilara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahaplos sa likod ng dalaga. Ilara, hindi mo kasalanan, bulong ni Manang Lita. Ang kanyang tinig ay pulo ng awa at pag-unawa. Huwag mong sisihin ng sarili mo. Ang anak mo hindi siya ang una. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama kay Ilara. Hindi ang una. Pumalik sa kanyang isip ang diary ni Isabela. Ang mga huling salita, hindi nila ahayaan na ipanganak ang aking anak. Hindi sila magdadalawang isip na gawi ang anumang bagay para protektahan ang kanilang pangalan. Naramdaman ni Ilara ang isang mainit na agos ng galit na unting pumalit sa kanyang kawalan. Hindi na siya ang inosenteng Ilara na nagmahal kay Marco. Ngayon, siya ay isang inang nawalan. Isang babaeng napuspos ng paghihiganti. Manang Lita ang diary ni Isabela. Paano ito mabubuksan? Anong ni Ilara? Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umupo si Manang Lita sa tabi ni Ilara. Inabot ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang kuwintas, ago, sa ilalim ng kanyang blusa. Ito, Maang, ipinagtatiwala sa akin ni Isabela. Sinabi niya, Manang, itago mo ito. Pagdating ng araw, may makakakita nito at maiintindihan ang lahat. Sana ay hindi pa uli ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Ilara nang kunin niya ang susi. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang ospital, pinihit niya ang susi sa lumang padlock ng kahon. Umukas ito ng may mahinang kaluskos, tila nagbubunyag ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Sa loob, bukod sa mga lumang alaala ni Isabela, ay neroon ang isang makapal na notebook ang kanyang diary. Unting binasa ni Ilara ang bawat pahina, at sa bawat linya, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga salita ni Isabela ay nagpinta ng isang larawan ng takot at pagtataksil. Isinulat ni Isabela kung paanong siya rin ay nagdadalang tao at kung paanong si Victoria ay pilit siyang sinaktang o idinulot sa isang aksidente upang sadyang makunan. Kung paanong, nang matuklasan ni Isabela ang napakalaking lihim ng pamilya, siya ay pinatay upang manahimik.
Ngunit ang pinakakasuklam sa lahat ay ang huling mga pahina. Isinulat ni Isabela ang tungkol sa pagtuklas niya na si Marco ay hindi talaga ampon. Siya ay tunay na anak ni Victoria sa ibang lalaki, isang kasambahay o gwardya ng pamilya. Natuklasan din ni Isabela na si Doña Carmen, ang di umano'y lola ni Marco, ay hindi namatay sa katandaan, kundi pinaslang ni Victoria upang maitago ang nakakagimbal na katotohanan. Nais ni Victoria ng isang purong Del Marco na tagapagmana sa mata ng lipunan, ngunit dahil sa problema sa kalusugan, hindi siya makapagbuntis sa kanyang lehitimong asawa. Ginawa niya ito upang magkaroon ng sariling anak, si Marco, at pagkatapos ay ginawa siyang ampon upang maprotektahan ang pangalan ng Del Marco. Ito ang nagpapaliwanag sa labis na pagkontrol ni Victoria kay Marco at ang kanyang sakit na pagka-obsess sa dugo ng Del Marco. Sumbong, paninindigan, pagkakasal. Ang lahat ng ito ay bumalot kay Ilara. Ang lahat ng ibig niya para kay Marco ay naging abo, na palitan ng isang apoy ng puot na umuusok sa kanyang kalooban. Si Marco, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagpinta ng pangarap na buhay, ay isa palang kasabwat sa mga suklam na krimen ng kanyang ina. Hindi na siya ang Ilara na inosente, mapagmahal, at puno ng pangarap. Ngayon siya ay isang babaeng may misyon, hustisya. Hindi lamang para sa kanyang anak, si Gabriel, kundi para kay Isabela, kay Doña Carmen, at sa lahat ng naging biktima ng kasakiman at kasamaan ng pamilya Del Marco. Kinabukasan, sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, nagpasya si Ilara. Hindi siya maaaring manatili roon. Kailangan niyang makalaya, kailangan niyang simulan ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, pinilit niyang tumayo mula sa kanyang kama. Ang bawat hakbang ay may kasamang kirot, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas matindi. Nihing siyang lumabas ng ospital, ang kanyang layunin ay maliwanag sa kanyang isip. Sumakay siya ng taxi at ipinahatid ang sarili sa isang lumang sementeryo sa labas ng Maynila. Ang hangin ay malamig at tahimik. Ang tanging tunog ay ang kaluskos ng mga dahon at ang malalim na bulong ng hangin. Uminto siya sa harap ng isang lapida na halos hindi na mabasa, natatakpan ng lumot at damo. Isabela Reyes, ang pangalan ay tila humingi ng katarungan. Lumungod si Ilara, hinawakan ng malamig na lapida. Ang kanyang mga mata ay nalalabos sa luha. Isabela, narito ako. Ipangako kong hahanapin ko ang katarungan para sa iyo at sa iyong anak. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Kung ginawa lang sana natin ito, ang mas maaga isang malalim na tinig ang umalingaw sa kanyang likuran. Nagulat si Ilara at lumingon. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa libingan, matangkad, payat, at may mukhang puno ng pagod at kalungkutan. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang bouquet ng sariwang rosas. Napansin ni Ilara ang isang matalin at matatag na tingin sa kanyang mga mata, sa kabila ng lungkot. Patawad, hindi ko sinasadyang gulatin ka, sabi ng lalaki. Ikaw ba si Ilara, ang asawa ni Marco? Ako nga, sagot ni Ilara. Tiningnan ng lalaki ng may aalinlangan. Ako si David Reyes, pagpapakilala ng lalaki, inabot ang kanyang kamay. Ako, ang kuya ni Isabela. Nagulat si Ilara. Inawakan niya ang kamay ni David at sa pagdampi ng kanilang mga kamay, tila may kuryenteng dumaloy. Magkaharap sila sa harap ng libingan ni Isabela. Dalawang kaluluwang napunit ng parehong trahedya
naghahanap ng parehong katotohanan. Matagal na akong nagdududa sa pagkamatay ni Isabela, sabi ni David, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi siya magpapakamatay. Hindi ko lang mapatunayan. Wala akong sapat na ebidensya laban sa pamilya, Del Marco. Napakalakas nila. Tiningnan ni Ilara si David at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang kaluluwang puno ng parehong sakit at katarungan. Mayroon akong ebidensya, David. Mayroon akong diary ni Isabela. At alam ko kung sino ang may kagagawan. Sa ilalim ng malalim na gabi, sa harap ng libingan ni Isabela, ang dalawa ay nagkaisa. Isang arkitekto na nawalan ng lahat at isang abogado na naghahanap ng katarungan. Ang kapangyarihan ng Del Marco ay malaki. Ngunit ang kanilang determinasyon ay mas malaki pa. Tihin at maingat, magsisimula sila sa isang pakikipagsapalaran upang buwagin ang tirahan ng kasinungalingan na matagal nang bumabalot sa pamilya Del Marco. Ang kanilang mga puso ay pinag. Isa ng iyak ng kawalan at ang uhaw para sa katarungan. Kabanata 4. Ang lambat ng kasamaan ng pagkikita ni Ilara at David sa sementeryo ay ang tahimik na simula ng kanilang digman. Doon, sa gitna ng malamig na puntod, ang kanilang pinagsasaluhang kalungkutan ay humubog ng isang buklo na mas matibay pa kaysa sa anumang banta. Alam ni David, isang abogado, ang masalimuot na sayaw ng sistema ng batas, ngunit naiintindihan din niya ang hindi matatalim na pader na maaaring itayo ng kayamanan at kapangyarihan. Si Ilara, na may matalas na isip ng isang arkitekto at malalim na kaalaman sa Del Marco Mansion, ay ang susi sa pagbubukas ng mga lihim nito. Hindi tayo maaaring basta sumugod, Ilara, babala ni David isang gabi. Habang nakaupo sila sa isang diskretong kare na malayo sa mapanuring mata ng mga piling tao sa Maynila. Ang mga Del Marco ay may mga kamay na umaabot sa bawat sulok ng lipunan. Bawat hakbang ay kailangang maingat, lihin. Ang kanilang investigasyon ay nagsimula na parang bulong sa hangin. Sinimula nila sa pagtatangka na hanapin ang mga taong dating nakapalibot sa universo ng Del Marco. Mga dating kasangbahay, Glaber, maging ang mga lumang kasosyo sa negosyo ni Doña Victoria. Ngunit laging malamig ang bakas. Kapag sinabi mong Del Marco, maang, parang may kung anong sumasara sa bibig ng mga tao, ulad ni Manang Lita, na nakapagtagumpay na lihim na makipagkita kay Ilara sa labas ng mansyon. Naninginig sila sa takot. Hindi man lang sila makatingin sa mata. Isang matandang hardinero na nagtrabaho para sa mga Del Marco sa loob ng mga dekada ay umiling lang ng banggitin ni Daily sina Isabela o Doña Carmen. Maraming lihim ang pamilyang iyan, abogado. Mas mabuti pang manahinik. Ang katahimikan ay ginto, lalo na sa bahay na yan. Ang takot ay nahahawakan, isang makapal, nakakasakal na kumot na nagpoprotekta sa mga Del Marco mula sa pagsusuri. Si Ilara, dayon pa man, ay may kalamangan. Nasa loob pa rin siya ng hawla. Gamit ang kanyang kaalaman sa arkitektura, sinimulan niyang tingnan ang mansyon, hindi lang bilang isang maranyang tahanan, kundi bilang isang blueprint ng mga lihin. Naalala niya ang kakaibang lumang mga plano ng sahig na kanyang nasilayan, ang mga pagbabago. Sa gabi, habang si Marco ay supposedly natutulog, o kapag siya ay wala, maingat siyang maghahanap. Susundan niya ang mga linya ng mga pader gamit ang kanyang mga daliri. Tapikin ang paniling, makikinig sa mga hungkag na tunog. Isang gabi, habang sinusuri ang lumang silid, aklatan, isang silid na puno ng maalikabok na libro at mabibigat
nakasangka pangyari sa kahoy na mahogani. Napansin niya ang isang mahina, halos hindi nakikitang tahi sa dingding sa likod ng isang malaking, antigong bookshelf. Ito ay bihasang itinago, isang patunay sa orihinal na taglagawa ng mansyon, o marahil, isang huling pagbabago. Ang kanyang puso ay kumalabog. Sa naninginig na mga kamay, itinulak niya at inusisa hanggang sa isang mahinang pad. Click! Isang bahagi ng bookshelf ay dahang bumukas papasok na nagbubunyag ng isang makitid, madilim na daanan. Nahindo ang kanyang paghinga. Sa loob, malamig at masa nang humahantong ng mas malalim sa mga nakalimutang bahagi ng mansyon. Nangako siya sa kanyang sarili na susuriin niya ito mamaya, kapag sigurado siyang walang nagmamasid. Samantala, si Mananglita ay naging napakahalagang espiya ni Ilara. Tahimik siyang gumalaw sa loob ng mansyon, inoobserbahan ang mga gawain ni Victoria, ang kanyang mga gawi, ang mga dokumentong hawak niya. Isang araw, nilapitan ni Mananglita si Ilara, ang kanyang mukha ay maputla. Ilara, naalala niyo po si Doña Carmen? Ang totoong lola ni Sir Marco. Oo, Manang. Bakit? May narinig po ako. Noon pong namatay siya, may pinatago si Doña Carmen na isang kahon. Sa bangko. May importanteng papeles, daw po. Pero ang tanging nakakaalam lang ay basta, may tiwala siya sa akin noon. Pinigyan niya ako ng maliit na susi. Si Mananglita, ang kanyang boses, ay halos bulong, ay iniabot kay Ilara ang isang maliit, masalimuot na susi. Hindi ko po kailanman naisip, gamitin ito. Pero ngayon, tingin ko kailangan na. Si Ilara at David, gamit ang susi, at ilang maingat na bagtatanong, ay nagtagumpay na makuha ang sakiti deposit box. Sa loob, maingat na iningatan, ay naroon ang medical records ni Doña Carmen. Nakakagulat ang mga ulat. Detalyado rito ang isang mabagal, mapanlin lang na pagkalason, isang bihirang, hindi natutukoy na lason na ginagaya ang mga sintomas ng katandaan at natural na paghinga. Hindi namatay si Doña Carmen ng natural na kamatayan. Siya ay pinaslang ng dahan at masakit. Ang ebidensya ay hindi matututulan. Pinatahimik ni Victoria ang sarili niyang biyenan upang protektahan ang isang lihin. Ang pagtuklas sa pagpatay kay Doña Carmen ay lalong nagpaalag sa determinasyon ni Ilara. Alam niyang marami ang itinatago ang mansyon. Ang kanyang instinto na hinasa ng kanyang mata sa arkitektura ay nagdala sa kanya pabalik sa pribadong silid, aralan ni Victoria. Sa pagkakataong ito, tumuon siya sa mga dingding. Partikular, sa likod ng isang malaki, pinatag na retrato ng isang matikas na ninuno ng Del Marco. Naalala niya ang mga pagbabago sa mga lumang blueprint. Pagkatapos ng oras ng maingat na pagsusuri, sinusundan ang bawat depekto. Natagpuan niya ito isa pang bihasang itinagong panel, isang mahinang linya kung saan hindi magkatugma ang pintura. Habang nakabantay si Mananglita sa labas, itinulak at hinila ni Ilara. At sa isang mahinang ungol, ang panel ay dahang bumukas na nagbubunyag ng isang maliit, nakatagong sakit. Narito ang lahat. Bulong ni Mananglita. Habang abot ang kaba sa dibdib niya. Tiyak ako na iyan ang pinagtataguan niya ng kanyang mga suklam na lihin. Si Ilara, gamit ang isang tool mula sa lumang toolbox ni Marco, ay nagtagumpay na buksan ang lumang sake. Sa loob, sa gitna ng tambak ng mga lumang dokumento at bungkus ng pera, ay naroon ang isang nakabalat na kwaderno.
ang personal na journal ni Victoria. Habang binubukat ni Ilara ang mga pahina nito, nalanig ang kanyang dugo. Ang kwaderno ay hindi lamang isang talaan ng mga ilegal na transaksyon sa negosyo, money laundering, at masalimuot na plano para manipulahin ang stock market. Ito ay isang nakakakilabot na salaysay ng mga buhay ng tao na itinuring na disposable na piyesa. May mga listahan, mga sawayin, mga problema, mga sagabal. Sa tabi ng bawat pangalan, maingat na nakatala ay mga paraan ng pagharap, mga paraan kung paano haharapin ang mga ito. Naroon ang pangalan ni Isabela na sinusundan ng misteryosong entry, nakalimutan ang kanyang lugar. Masyadong maraming alam. Ang aksidente ay solusyon. Lumabas din ang pangalan ni Doña Carmen na may nakakakilabot na tala. Hindi makontrol. Mas mabuting manahimik ng tuluyan. Ang gamot na pangpatulog ay magandang solusyon para sa matatanda. Iba pang mga pangalan ng pinatalsik na kawani ng bahay, mga karibal sa negosyo, lahat ay may magkatulad na nakakakilabot na mga solusyon. Ang imperyo ng Del Marco ay itinayo hindi lamang sa kayamanan, kundi sa dugo at panlilinlang. Ngunit ang pinakanakakakilabot na pagbubunyad ay nasa dulo ng kwaderno. Ang tumpak at eleganteng sulat, kamay ni Victoria ay naglarawan ng kanyang desperadong pagnanais para sa isang tagapagmana, isang purong Del Marco. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang pisikal na kawalan, ang kakayahang magbuntis sa kanyang lehitimong asawa, at ang kanyang kasunod na solusyon, isang ilegal na pakikipag, ugnayan sa isang pinagkakatiwalaan, ngunit mababa ang ranggo, na gwardya ng bahay. Si Marco ang resulta ng pakikipag, ugnayang iyon. Si Doña Carmen, ang biyena ni Victoria, ay natuklasan ang iskandalosong katotohanan na ito. Detalyado sa kwaderno ang walang awa na desisyon ni Victoria na alisin si Doña Carmen. Iniharap ang kanyang kamatayan bilang natural at pagkatapos ay manipulahin ang katayuan ni Marco upang maging ampon at lehitimong anak upang matiyak na mananatiling purong Del Marco ang lahi sa mata ng lipunan. Nakaramdam si Ilara ng pagduduwal. Ang mga piraso ay nagkabit. Ang patuluyang pagka-obses ni Victoria sa dugo ng Del Marco, ang kanyang nakakasakal na konsol kay Marco, ang kanyang brutal na kahusayan sa pag-aalis ng mga bantalahat, ito ay nagmula sa madilin, baluktot na lihim na ito. Si Marco ay hindi lamang niya anak. Siya ang kanyang pinakahuling nilikha, isang buhay na kasinungalingan na idinisenyo upang mapanatili ang panlabas na anyo ng pamilya. Alam ni Ilara na hindi niya maaaring itago ang impormasyong ito. Ang bigat ng katotohanan ay nakatipinsala. Kailangan niyang harapin si Marco. Ang hangin sa mansyon ay tila makapal sa papalapit na kapahamakan. Naghintay siya ng sandali na wala si Victoria. Sinisigurado na sila lamang ang magkasama. Pumalik si Marco sa bahay, tila walang malay, umuhuni ng masayang melodya. Natagpuan niya si Ilara na naghihintay sa kanya sa kanilang silid, tulugan. Ang kwaderno ay nakabukas sa ibabaw ng dresser. Ang kanyang mukha ay matigas, walang init na nakasanayan niya. Marco, simula niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan nating mag-usap. Tiningnan niya si Ilara. Nawala ang ngiti niya nang makita ang kwaderno. Ano yan, Ilara? Bakit ka na naman nakikialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinagkakaabalahan? Sinubukan niyang magkunwaring walang pakialam. Ngunit may bahid ng pagkabahala sa kanyang mukha. Huwag kang magkunwari, Marco, sabi niya, bahagyang tumataas ang kanyang boses. Alam ko na.
Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng krimen. Ang diary ni Isabela, ang medical records ni Doña Carmen, at ngayon, ito. Itinuro niya ang kwadrino ni Victoria, particular, sa mga entry, tungkol kina, Isabela, at Doña Carmen. At pagkatapos ay sa nakakakilabot na pagtatapat, tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Tinitigan niya ang kwaderno, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Ilara. Lumalaki ang kanyang mga mata. Saglit siyang natahimik, isang maskara ng kawalan ng paniniwala at pagkagulat. Pagkatapos, naningtit ang kanyang mga mata at isang ugat ang pumintig sa kanyang sentido. Ang kasinungalingan. Lahat iyan ay gawa lamang. Gusto mo lang sirain ang pamilya namin. Bulong niya. Ang kanyang boses ay biglang napunaw ng isang hilaw, mabangit na galit na hindi pa nasaksihan ni Ilara. Sumugod siya. Sinunggaban ng kuwaderno mula sa dresser. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinimulan niyang punitin ng mga pahina. Sumisigaw ng hindi maintindihan. Umatras si Ilara. Kumakabog ang kanyang puso. Hindi ito ang Marco na kilala niya. Ito ay ibang bagay, isang bagay na nakakatakot. Huwag kang magkunwari. Marco, alam ko ang lahat. Alam mong hindi ka. Ampon, alam mo ang ginawa ni Victoria kay Doña Carmen, kay Isabela, at sa akin. Sa anak ko, ang pagbanggit kay Gabriel ay tumama sa isang ugat. Uminto si Marco sa pagpulit ng mga pahina. Dahan siyang humarap kay Ilara. Humihinga ng malalim. Ang galit sa kanyang mukha ay bahang iba, baluktot sa ibang bagay isang malanig, nakakakilabot ng ngiti. Ito ay isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, na ngayon ay walang laman, walang anumang init o pagkatao. Ito ang mukha ng isang psychopath. Oo, Ilara, bulong niya. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado, isang matalim na kaibahan sa kanyang naunang galit. Alam kong lahat. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng krimen, kung iyan ang gusto mong itawag. Huminto siya. Lumalawak ang kanyang ngiti na nagpapalamig kay Ilara hanggang sa kaibuturan. Si Isabela. Siya. Masyado siyang matanong. Masyado siyang nagbabanta. Kailangan siyang patahimikin. Ako ang nagplano ng aksidente niyon. Ang pagpapakamatay, ito ay isang napakatalinong cover-up. Hindi ba? Tumawa siya. Isang tuyo, walang laman na tunog. Nakaramdam si Ilara ng malamig na takot na kumalat sa kanyang mga ugat. At si Gabriel, ang anak natin. Ano ang matasabi mo sa kanya? Nanginginig ang kanyang boses, lumuluha ang kanyang mga mata. Kumislap ang mga mata ni Marco na may baluktot na kagalakan. Si Gabriel. Ang munting Gabriel. Isang abala lang siya. Hindi siya purong Del Marco. Ang dugo mo, Ilara, ay hindi dapat dumaloy sa dugo ng isang Del Marco. Kailangan kang turuan ng leksyon. Kailangan mong maintindihan ang iyong lugar. Ang kanyang kamatayan ay kinakailangan para sa pamilya. Para sa aking pamilya, binitawan niya ang isang baliw na tawa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ilara na may nakakabahala na intensity. Ang pamilya Del Marco ay sa akin. Taning ako lamang ang karapat. Dapat umiikot ang mundo sa paligid ni Ilara. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang nawawalang anak, ay isang halimaw. Isang malamig na mamamatay. Tao,
isang kusang kasabwat, nababaluktot ng baluktot na ambisyon ng kanyang ina at ng kanyang sariling masamang karapat, dapat. Ang kanyang kalungkutan para kina Gabriel, Isabela at Doña Carmen ay bumuluwak. Nilamon siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinaluan ng isang nasusunog, hindi mapupukaw na galit. Nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang inosenteng ibig, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling iyon, habang umalinglawmaw ang halimaw na pagtatapat ni Marco sa silid, isinilang muli si Ilara Santiago. Wala na ang mabait na arkitekto. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang mandirigma, pinapagana ng apoy ng sakit, at isang matindi, hindi natitinag na uhaw para sa katarungan. Hindi lamang siya hahanap ng katarungan para kina Gabriel, Isabela, at Doña Carmel. Igibain niya ang buong imperyo ng Del Marco, piraso, para sa lahat ng walang pangalang biktima na nahuli sa lambat ng kasamaan nito. Nagsisimula pa lamang ang laro. Kabanata 5. Ang laro sa chessboard, ang pagtatapat ni Marco, ay hindi lamang nagwasa sa puso ni Ilara. Ito ay nagpahayag ng isang deklarasyon ng digmaan sa loob ng mga dingding ng Del Marco man siya. Ngunit hindi lamang si Ilara ang nagbago. Sa kabilang dako, ramdam na ramdam din ni Doña Victoria ang pagbabago ng hangin. Ang matalas niyang instinct na hinasa ng mga dekada ng panlilinlang at kapangyarihan ay nagpatunog ng alarma. Alam niyang may nangyari sa pagitan ni Ilara at Marco. Ang kanyang pagiging labis na maingat ay nagpatunay sa kanyang hinala masyado ng alam ni Ilara. At ang kaalaman na yon na pinagsama sa ubinayan ni Ilara kay David Grace ay naging isang matinding banta sa kanyang kaharian. Hindi na niya kayang lubos na pagkatiwalaan si Marco. Ang kanyang anak na tila ginto sa kanyang paningin ay naging isang sumasabog na bomba ng emosyon, hindi na kontrolado ng kanyang mapanlinlang na panghihikayat. Panahon na ubang siya mismo ang kumilos at tiyakin ang huling paglilinis ng lahat ng ebidensya at mga banta. Si Marco, sa kabilang banda, ay naging isang mas malaking halimaw kaysa dati. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay tuluyang naglaho, inilalantad ang malamig, walang pusong psychopath na nakatago sa ilalim. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon, walang anumang bakas ng pagkatao. Ang kanyang pagtatapat ay nagpalaya sa kanyang panloob na demonyo. At ngayon, ang kanyang tanging layunin ay ang saktan at wasakin si Ilara. Hindi lamang ito utos mula kay Victoria, ito ay isang baluktot na laro na kanyang tinatamasa. Hahanapin kita, Ilara, bulong niya sa sarili. Ang kanyang labi ay baluktot sa isang nakakakilabot na ngiti. Habang naglalakad siya sa mga koridor ng mansyon, ang kanyang mga kamay ay tila humahawak sa isang imahinasyong kutsilyo. At kapag nahanap kita, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng sakit. Samantala, sa labas ng mansyon, nagtatrabaho ng walang tigil si Daily Grace. Matapos matanggap ang diyari ni Isabela at ang medical records ni Doña Carmen mula kay Ilara, lalo pa niyang pinalawak ang kanyang investigasyon. Ang Del Marco ay hindi lamang mga mamamatay. Ang kanilang lambat ay mas malawak, mas malalim. Nahukay ni David ang mga koneksyon sa money laundering, katiwalian sa pamahalaan, human trafficking sa ilalim ng mga kumpanya ng Del Marco, at mga protection racket na nagbibigay ng kaligtasan sa mga kriminal na aktibidad. Isang network ng kasamaan ang bumalot sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa isang kilalang organisasyon ng karapatang pantao at ilang mapagkakatiwalaang investigative journalist,
lihim nilang inihahanda ang isang malawakang kaso. Hindi lamang ito para kay Isabela at Gabriel, ito ay para sa libu-libong biktima na nilamon ang kasakiman ng Del Marco. Sa loob ng Del Marco Mansion ang himpapawid ay makapal sa tensyon at takot. Alam ni Ilara at Manang Lita na sila ay nakulong. Ngunit hindi sila sumuko. Bago pa man, sumiklab ang kaguluhan. Nakakahanap si Manang Lita ng isang paraan upang maging buhay na tulay sa labas. Gamit ang isang lumang prepaid phone na lihim niyang itinago sa loob ng maraming taon at isang lumang kasamahan na dati niyang pinagkakatiwalaan, nagtagumpay si Manang Lita na makapagpadala ng kopya ng journal ni Victoria at ng medical records ni Donna Carmen kay David. Ito na, Ma'am Ilara. Bulong niya habang iniaabot ang natitirang piraso ng ebidensya sa mga kamay ni Ilara. Hindi na nila ito maitatago. Ito ang ating backup. Kung may mangyari sa atin, kailangan nilang malaman ang katotohanan. Ang mga salita ni Manang Lita ay tila propesya. Hindi nagtagal, narinig nila ang matalim na boses ni Victoria na umalingaw sa mansyo. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo si Ilara Santiago. Walang sinuman ang makakalabas ng buhay kasama ang mga lihim na ito. Ang mansyon na dating tahanan ni Ilara ay naging isang mapanganib na labirin. Ang mga kasambahay at gwardiya na nabayaran o tinakot ni Victoria ay nagsimulang maghanap kay Ilara. Ngunit si Ilara ay isang arkitekto. Kilala niya ang bawat sulok, bawat anino, bawat posibleng daanan. Naalala niya ang mga lumang blueprints ng mga nakatagong city, ang mga ventilation shaft, ang mga lihim na silid na kanyang nadiscover sa kanyang investigasyon. Sundin mo ako, Manang, bulong ni Ilara habang hinihila si Manang Lita sa likod ng isang portrait na nagtatago ng isang lihim na pinto. Ang kanilang paglalakbay sa loob ng mansyon ay isang nakakatakot na laro ng pusa at daga. Nanginginig si Manang Lita sa takot, ngunit hindi niya bitawan ang kamay ni Ilara. Ngunit ang pinakakakatakot na mga gaso ay hindi ang mga guwardya ni Victoria. Si Marco mismo ang namuno sa paghahanap. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at determinado. Ang dating mapagmahal ng Marco ay tuluyan ng naglaho. Ngayon, isa siyang ganid, uhaw sa dugo, na ginagabayan ng kanyang sariling baliw na kaisipan. Ilara, lumabas ka! Walang saysay ang pagtatago mo. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang nakakatakot na halinhing na umalingaw sa mga lumang koridor. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang lumang sandata na kinuha niya sa trophy room, isang maliit na pamalo na tila sinasabi sa kanyang isipan na panghampas. Habang tumatakas sina Ilara at Manang Lita sa isang madilim na koridor na humahandong sa isang hindi ginagamit na silid, imbakan, biglang bumukas ang isang pinto sa kanilang harapan. Si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng sa kanila at isang baliw na ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Nakuha rin kita, Ilara, sabi niya, abang dahang lumalapit. Ang pamalo ay humahampas sa kanyang palad. Sabi ko na nga ba, hindi ka makakatakas? Sa isang iglap, umarang si Manang Lita sa harap ni Ilara. Marco, anak ko, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Anak, ano ba ang ginagawa mo? Ako ito, si Manang Lita. Ako ang nagpalaki sa iyo. Naalala mo ba ang mga kwento na kinukwento ko sa iyo bago ka matulog? Ang iyong mga paboritong pagkain na niluluto ko. Hindi ka ganito, Marco. Hindi ka isang halimaw. Ang mga salita ni Manang Lita
ay tila tumama sa isang pader. Kumislap ang isang bakas ng aalinlangan sa mga mata ni Marco, isang napakabilis na sandali ng pagkabigo. Ngunit agad itong nilamon ng galit at ng baluktot na pangitain ng kanyang ina. Ikaw, isang lumang utusan lang kayo. Wala kang karapatang mangialam. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang ina ko ang nagsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. At sinabi niya na dapat kang patahimikin. Sa isang mabilis na paggalaw, itinaas ni Marco ang pamalo. Sumigaw si Ilara, manang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na hampas, tumama ang pamalo sa ulo ni Manang Lita. Pumagsak ang matanda sa sahig, isang maliit na ungol ang lumabas sa kanyang labi. At unting dumaloy ang dugo mula sa kanyang ulo. Manang Lita, sigaw ni Ilara, lumuhod sa tabi ng matanda. Ang kanyang puso ay tila binasag. Manang, gising! Gising! Ngunit bago pa man lubos na makalapit si Marco upang tapusin si Manang Lita, narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa harap ng mansyon, ang tunog ng puwersahang pagpasok sa pangunahing gati. Pulis, Del Marco, buksan ang pinto, may warrant kami, ang sigaw ng isang malakas na boses. Nagulat si Marco. Hindi, paano? Sino ang nagsabi sa kanila? Ang kanyang balat ay nanlamig. Sa labas, si David Reyes, kasama ang isang koponan ng mga pulis at mga mamamahayan na handang magdokumento ng bawat galaw, ay sumugod papasok sa mansyon. Natanggap nila ang emergency call at ng mga kumpirmasyon ng ebidensya na lihim na ipinadala ni Manang Lita. Sa loob, naririnig ni Doña Victoria ang kaguluhan. Ang mga sirena ng pulis, ang sigawan ng kanyang mga tauhan. Nalaman na niya ang lahat. Ang lahat ay nabunyag. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit, ngunit sa kanyang mga mata, may isang nakakatakot na kinang ng determinasyon. Hindi niya hahayaan na bumagsak ang kanyang kaharian nang walang laban. Hindi kayo makakakuha ng anumang ebidensya. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng nakakatakot na kalmado. Sa isang flash ng desperasyon, kinuha ni Victoria ang isang maliit na lighter mula sa kanyang bulsa. Walang aalinlangan, sinindihan niya ang isang kultina sa kanyang opisina at pagkatapos ay ang isa pa at ang isa pa. Ang apoy ay mabilis na kumalat, lumalamon sa mga lumang tela, mga dokumento, at ang mga mamahaling kasangkapan. Ang kanyang plano ay malinaw, sunugin ang buong mansyon. Gawin itong isang aksidente dahil sa electrical rin at sa proseso, sunugin ang lahat ng ebidensya, kasama sina Ilara at Manang Lita. Kung hindi niya kayang palatilihin ang Del Marco, walang sinuman ang magkakaroon nito. Ang Del Marco Mansion ay magiging isang nagniningas na puntod na magtatago ng lahat ng kanyang madilim na lihin. Sa mga koridor, nagsimulang umalingaw ang tunog ng mga sumasabog na bintana, ang amoy ng usok at ang nagbabadyang init ng apoy. Ang laro sa chessboard ay umabot na sa lurok nito. At ang mansyon, ang tirahan ng kasinungalingan, ay unting nilalamon ng nagngangalit na apoy. Kabanataanin, ang apoy ng paglilinis ang dating marinal na Del Marco Mansyon ay tila nagpakawala ng huling buntong hininga ng kamatayan. Umalingaw ang tunog ng mga sirena ng bombero sa labas, nahahalo sa mga putok ng sumasabog na salamin at ang nakabibingi na ingay ng kahoy na nilalamon ng apoy. Ang matingkad na pulang apoy ay sumisirit mula sa mga bintana, nilalamon
ang mga eleganteng kortina, ang mga lumang painting at ang mga mamahaling kasangkapan. Ang usok ay maitim at makapal, bumubuo ng isang nakakapanlumong ulap na tila yakap ang buong mansyon. Ito ay hindi lamang isang sunog. Ito ay ang sagisag ng pagkawasak ng isang imperyo, isang paglilinis sa dugo at kasinungalingan na matagal nang bumalot sa mga dingding nito. Si Elara, na nanlumo sa pagkakabagsak ni Mananglita, ay mabilis na gumalaw. Ang kanyang mga kamay ay naninginig habang dahan niyang iniaangat ang matanda na bumubulalas ng mahinang ungol sa bawat paggalaw. Manang, kailangan natin lumabas dito. Kailangan mong mabuhay. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng inyay. Ngunit bago pa sila makarating sa isang ligtas na daanan, isang anino ang humarang sa kanilang daraanan. Si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ang kanyang mukha ay baluktot sa isang kombinasyon ng takot at baliw na determinasyon. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang matalim na kutsilyo na kinuha mula sa kusina, kumikinang sa naglalagablab na ilaw ng apoy. Saan kayo pupunta? Ela, hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, ngunit may halong kapusukan. Walang sinuman ang makakalabas kasama ang mga lihim na ito. Lalo na kayong dalawa. Marco, pakiusap. Sigaw ni Elara, umaharang sa harap ni Mananglita. Huwag, hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit bingi si Marco sa kanyang mga pakiusap. Sumugod siya, ang kutsilyo ay kumikinang sa kanyang kamay, inihahanda para saksakin si Elara. Sa isang iglap, habang nakita ni Mananglita ang paparating na panganib, ginamit niya ang kanyang huling lakas. Itinulak niya si Elara ng buong lakas, at sa isang huling gawa ng pagmamahal at sakripisyo, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Elara at ng kutsilyo. Pumagsak ang kutsilyo ni Marco, tumama ng direkta sa dibdib ni Mananglita. Ang matanda ay naglabas ng isang matalim na hiyaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit. Mananglita, sigaw ni Elara. Ang kanyang mundo ay tila gumungo. Niyakap ni Elara si Mananglita. Ang dugo ay mabilis na umaagos mula sa sugat. Ang apoy ay umiinit sa kanilang paligid. Ang usok ay nakakasakal. Elara, kailangan mong mabuhay. Bulong ni Mananglita. Ang kanyang tinig ay humihina sa bawat paghinga. Katarungan. Para kay Isabela, para kay Gabriel, at para sa lahat. Elara, lumaban ka. Ang kanyang mga mata ay dahang pumikit. Ang kanyang katawan ay naging malamig sa bisig ni Elara. Si Mananglita, ang tanging tunay na kaibigan niya sa bahay na yon, ang saksi sa lahat ng kasamaan, ay patay na. Ang sakit, ang galit, ang kawalan, lahat ng ito ay bumulwak sa loob ni Elara. Ang kanyang mga luha ay natuyo sa init ng apoy. Napalitan ng isang nasusunog. Hindi mapupukaw na galit. Tumingala siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na hindi pa niya nakita sa kanyang sarili. Napakawalang iya mo. Pumatay ka ng isang inosenteng tao. Hindi ka tao. Isa kang demonyo. Sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kaguluhan. Hindi ka makakatakas, Elara. Sabi ni Marco, ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang baluktot ng ngiti. Sumama ka sa kanila. Sumugod muli si Marco. Ang kutsilyo ay nakatutok kay Elara. Ngunit si Elara ay hindi na ang dating Elara. Ang apoy ng paghihiganti ay nagpapatakbos sa kanya. Nakita niya ang isang sirang florera sa sahig
Ang mga matatalin na piraso nito ay nakakalat sa sahig. Sa isang mabilis na paggalaw, dinampot niya ang isang malaking shard. Habang papalapit si Marco, handa na saksakin siya. Tiningnan siya ni Ilara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa uling sandali, habang ang kutsilyo ni Marco ay halos dumampi na sa kanyang katawan, iginanti niya ang shard. Dumiretso ito sa dibdib ni Marco. Napahiyaw si Marco sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Pumagsak siya sa sahig. Ang kutsilyo ay bumitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, nakatitig sa kisame na nilalamon ng apoy. Ang dating mapagmahal na Marco ay namatay na. Ang kanyang huling tingin ay nakatuon sa apoy na naglilinis sa kanyang pamilya. Ang Del Marco Mansion ay nilalawon na ngayon ng apoy. Ang mga dingding ay nagsisimulang gumuho. Ang mga malalaking piraso ng kisame ay bumabagsak. Ang usok ay sadyang makapal na halos hindi na makahina si Ilara. Niyakap niya ang katawan ni Manang Lita. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa apoy. Sa labas, ang mga bongbero ay nagpupumilit na apulain ang naglalagablab na impyerno. Ang mga pulis ay nagtatago na sa iba't ibang sulok ng mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni David Reyes ang isang figura na lumabas mula sa maitim na usok, umiiyak. Ang kanyang mukha ay itim sa abo. Ang kanyang mga damit ay punit-punit. Si Ilara. Sumugod si David, yumakap sa kanya. Hinila siya palayo, mula sa naglalagablab na mansyon. Ilara, ligtas ka na! Ligtas ka na! Pulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kaluwagan at pag-aalala. Ngunit si Ilara ay hindi sumagot. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng trauma, ang lahat ng digmaan ay sumabog sa kanya. Siya ay nanlumo. Ang kanyang mundo ay tuluyan nang nagdilin. Sa labas ng mansyon, habang kinokontrol ng mga bombero ang apoy, si Doña Victoria ay pilit na inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay baluktot sa gait. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Walang bakas ng pagsisisi sa kanya. Nang makita niya si Ilara, na nakahiga sa bisig ni David, nagpakawala siya ng isang matalim na hiyaw. Wala kang nakukuha. Wala ka. Lahat ay sunog na. Wala kang ebidensya. Sumisigaw siya. Ngulit ang kanyang mga salita ay nalulunod sa ingay ng mga sirena at ng apoy. Mayroon kami, Victoria. Sabi ni David, ang kanyang boses ay matatag. Ang mga lihim mo ay hindi na makakatago. Ang balita ng sunog sa Del Marco Mansion, ang pagkamatay ni Marco, at ang pagkakadakip kay Doña Victoria ay kumalat na parang apoy sa buong Maynila at sa buong Pilipinas. Ang mga pahayagan at balita ay puno ng mga nakakagulat na detalye ng mga suklam na krimen ng Del Marco, money laundering, human trafficking, korupsyon, at ang marahas na pagkamatay ni na Isabela Reyes, Doña Carmen, at ngayon, si Manang Lita at Marco mismo. Ang isang beses na kinikilalang pangalan ng Del Marco ay naging simbolo ng kasamaan at panlilinlang. Ang kanilang imperyo ay gumumo, nilamon ng apoy na kanilang sariling nilikha. Ang lipunan ng Pilipinas ay yumanig sa mga pagbubunyag. Nakahiga si Ilara sa isang stretcher, nakatingin sa nagniningnes na mansyon. Ang tahanan na ito, na dati nangako ng kaligayahan, ay naging kanyang piitan, ang luba ng kanyang pagkawala. Ang bawat laryo, bawat padea, bawat silid ay may nakakabahala na alaala. Ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagtataksil ng kanyang asawa, ang pagkamatay ng mga inosente. Ang sakit ay napakalalin, napakalawak,
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa paglipas ng huling pagana ni Lamon ng apoy, nakaramdam siya ng isang maliit na kislap ng kaligtasan. Nawala ang lahat. Oo. Ngunit siya ay nabuhay. Ang apoy ay hindi lamang sumunog sa mansyon. Sinunog din ito ang dating Ilara. Mula sa abo, isang bagong Ilara ang lilitaw, isang Ilara na mas malakas, mas matatag, at handang ipaglaban ang katarungan na matagal nang ipinagkait. Ito ang katapusan ng isang malagim na kabanata, ngunit ito rin ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na itatatag mula sa mga abo na puno ng asa at katarungan. Kabanata 7. Ang muling pagsilang ng Phoenix, ang mausok na ulap na bumalot sa Del Marco Mansion, ay tila kumalat din sa buong Maynila na nagdulot ng gulat at kaguluhan sa lipunan. Ang balita ng sunog, ng pagkamatay ni Marco, at ang pagkakadakit kay Donna Victoria ay naging headline sa bawat pahayagan. Angkop sa bawat balita. Ang dating iginagalang na pangalan ng Del Marco ay naging simbolo ng katiwalian at kasamaan. Ang pundasyon nito ay gumuguho sa ilalim ng bigat ng mga krimeng matagal nang inilibing. Sa korte, si Doña Victoria del Marco ay lumitaw, ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon, walang bakas ng pagsisisi. Ang dating kaharian niya ay nagkawatak. Watak na, ngunit ang kanyang pagmamalaki ay nanatiling hindi nagbabago. Ang kanyang paglilitis ay naging isang circus ng media na naglalantad sa mga kasuklam. Suklam na detalye ng kanyang pamumuno, ang brutal na pagpatay kina Isabela Reyes at Doña Carmen, ang walang awang pagpapalaglag kay Gabriel at sa anak ni Isabela. Ang pagpatay kay Mananglita at ang koneksyon sa malawakang money laundering, katiwalian at human trafficking. Ang mga testimonya ni Ilara, kahit papinahina pa rin ng trauma, ay naging napakahalaga. Sa tulong ni Daily Reyes, ipinahayan niya ang bawat detalyeng nalaman niya, ang bawat lihim na inilibing sa loob ng dingding ng mansyon. Inilahad ni Daily ang mga ebidensya, ang diary ni Isabela, ang medical records ni Doña Carmen, at ang journal ni Victoria, na inilabas ni Mananglita bago siya namatay. Ang lahat ng ito ay naging hindi matututulang ebidensya. Ang kapangyarihan ay hindi lisensya upang saktan, upang patayin, o upang manlinlang. Matatag na ipinahayag ni David sa kanyang pangwakas na argumento. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Ang mga Del Marco ay naniniwala na sila ay nasa itaas ng batas, na ang kanilang kayamanan at pangalan ay magpoprotekta sa kanila. Ngunit sa araw na ito, ipinakita natin sa kanila na walang sinuman ang nasa itaas ng batas. Sa huli, si Victoria del Marco ay nahatulan ng maraming kaso ng pagpatay, sabuatan, sa pagpatay, money laundering, at iba pang training. Ang hatol ay habang buhay na pagkabilanggo. Ang kanyang imperyo ay gumuho, ang kanyang mga arian ay kinumpiska, at ang kanyang pangalan ay nabahiran ng kahihiyan. Si Daily Reyes, ang dating abogado ng karapatang pantao na nagtatago sa anino ng kanyang propesyon, ay lumabas bilang isang bayani. Ang kanyang katapangan at dedikasyon sa katarungan ay pinuri ng publiko. Ngunit para kay David, hindi ito tungkol sa katanyagan. Ito ay tungkol kay Isabela, sa mga biktima, at sa pagtiyak na ang gayong kasamaan ay hindi na magaganap muli. Patuloy niyang inilaan ang kanyang buhay sa pagtataguyod ng karapatang pantao, gamit ang kanyang boses para sa mga walang boses. Para naman kay Ilara, ang legal na pagtatapos ay simula pa lamang ng isang mas mahabang laban, ang laban para sa kanyang sariling pagbangon. Matapos ang paglilitis, umalis siya sa Maynila, ang syudad na naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pagkawasak. Ang bawat sulok
bawat kalye ay may nakakabahala na alaala. Umuwi siya sa Cebu, ang kanyang tahimik na bayang sinilangan. Ang sariwang hangin sa dagat, ang mga berdeng burol, ang maligamang na pagtanggap ng kanyang pamilya, lahat ng ito ay tila isang balbas na lunas sa kanyang sugatang kaluluwa. Ngunit kahit pa sa payapang Cebu, ang mga multo ng Del Marco ay sumusunod sa kanya. Gabi, balikan siya ng bangungot ng nagalagablab na mansyon, ng mukha ni Marco na nababalutan ng kasamaan, ng huling hininga ni Manang Lita. Ang mga luha ay umaagos ng hindi namamalayan. Ang pakiramdam ng pagkakasa sa pagpatay kay Marco, kahit pa ito ay self-defense, ay bumalot sa kanya. Naging halinaw din ba ako, Manang Lita? Pulong niya sa hanging nagdadala ng amoy ng daga. Pinili ko bang pumatay? Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, may isang maliit na apoy na hindi namatay, ang apoy ng kanyang pangako kina Gabriel, Isabela, at Manang Lita. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang gawin makabuluhan ang kanilang pagkamatay. Dahan, sa kanyang sariling panahon, sinimulan niyang alisin ang mga labi ng nakaraan. Ang unang hakbang ay ang pagbitiw sa pangalan ng kanyang asawa. Hindi na siya si Ilara Del Marco. Siya ay si Ilara Santiago Muley. Ang bawat papel na pinirmahan, ang bawat salitang binanggit, ay isang pahayag ng kalayaan. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa madilim na nakaraan. Tila inalis ang kanyang sarili mula sa isang makamandag na lason. Ang kanyang pagbangon ay isang dahan, masakit na proseso. Sa una, halos hindi siya makabangon sa kama. Ngunit sa bawat araw, sa tulong ng kanyang pamilya at sa patuloy na suporta ni David, nakahanap siya ng lakas. Ang kanyang mga kasanayan sa arkitektura, na matagal nang nalihis sa mga disenyo ng mansyon ng Del Marco, ay muling nabuhay. Gagamitin ko ang talento ko para bumuo, hindi para magtago ng kasinungalingan, sabi niya kay David. Isang araw, habang nakaupo sila sa isang cafe sa tabi ng dagat. At iyon na ang ginawa niya. Gamit ang kanyang sariling arian, bago niya nakilala si Marco, kasama ang isang maliit na bahagi ng Del Marco Fortune na nakumpirma na malinis at nabalik sa kanya pagkatapos ng investigasyon na iginiit ni David na dapat ay para sa kanya. Sinimula ni Ilara ang kanyang pinakamahalagang proyekto. Itinatag niya ang Gabriel's House of Hope, isang sentro sa Cebu para sa mga kababaihan at bata na biktima ng paabuso, ng karahasan, at ng mga nawala ng karapal. Idinisenyo niya ang bawat sulok ng bahay na may pagmamahal at pag-asa. Ang mga dingding ay pininturahan ng maliliwanag na kulay. Ang mga hardin ay puno ng mga bulaklak. At ang bawat silid ay may malaking bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw at ang simoy ng hangin mula sa dagat. Ang bawat detalye, mula sa matibay na pundasyon hanggang sa bubong na nagbibigay ng proteksyon, ay sumisimbolo sa kanyang pananaw. Isang lugar ng kaligtasan, init, at muling pagtatayo ng pangarap. Sa loob ng Gabriel's House of Hope, nakita ni Ilara ang mga ngiti ng mga bata. Ang mga mata ng mga kababaihan na unti-unting nakakahanap ng lakas. Ang kanilang mga kwento ay tila salamin ng kanyang sarili, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kasama si David Grace, itinatag din niya ang Lita and Isabela Foundation. Ang pundasyon ay nakatuon sa pagbibigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga biktima ng aabuso at mga krimen na tinakpan ng mga makapangyarihang pamilya. Naging boses sila para sa mga walang boses, isang kalasag laban sa mga mayayamang ng aati. Hindi na naghanap ng bagong pag-ibig si Ilara. Ang subat sa kanyang puso ay masyadong malalim at
ang kanyang misyon ay naging mas mahalaga. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa pagtulong sa iba, sa pagkakita ng mga buhay na unting bumubuo muli mula sa mga abo. Ang mga ngiti ng mga bata, ang mga pasasalamat ng mga ina ito, ang kanyang bagong pag-ibig, ang kanyang bagong layunin. Siya ay naging simbolo ng katatagan at katarungan. Isang foenis na muling isinilang mula sa naglalagablab na Del Marco Mansion. Isang hapon, nakatayo si Ilara sa balkonahe ng Gabriel's House of Hope, nakatanaw sa malawak, aso na dagat ng Cebu. Ang simoy ng hangin ay banayad, dinadala ang amoy ng asin at ng mga bulaklak. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang ngiti ng inosenteng Ilara na nangangarap ng perpektong buhay. Ito ay ngiti ng isang babaeng dumaan sa malalim na bagyo, isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit natagpuan ang kanyang layunin at lumikha ng isang bagong nais na pamana, isang pamana ng pag-ibig, pag-asa at katarungan na hindi nabahiran ng dugo at kasinungalingan. Tumingala siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Nahanap na natin ang katarungan, Gabriel, Isabela, mananglita, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos bulong. At ako, nahanap ko na ang kapayapaan. Ang kanyang buhay, isang bagong obra maestra ng arkitektura, ay ngayon ay matatag at puno ng kahuluban. Ito ay isang tahanan na binuo hindi sa kasinumalingan at krimen, kundi sa pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang pangako ng isang bagong simula.